about sa mediation kapag hindi sumunod ang accused sa pinagkasunduan, no? Ano po ang pwede pang gawin para mapuwersa siyang sumunod sa napag-usapan? Attorney Corinne from RJ. Yes po. So, para po sa kaalaman ng lahat, no, usually po ang nangyayari kasi is nagkakaroon tayo ng compromise agreement. So, sa mediation, ibig sabihin. So, doon sa compromise agreement, nakasulat yung mga pinagkasunduan ng mga parties, yung mga kailangan nilang bayaran kung meron man, and yung magiging consequence nito kapag hindi natin sinunod yung compromise agreement. So, kapag ka po nangyari yon, meron tayong two remedies. Pwede po nating i-enforce yung compromise agreement natin, or pwede po nating i-disregard yung compromise agreement natin and i-revive natin yung kaso laban sa isang party na hindi sumunod. Ganun po yung magiging enforcement niya. Ayan. So, ibig sabihin, Miss Jackie, nagkasundo na kayo, may compromise agreement, pero teka muna, mukhang wala sa ayos. So, re-revive yung kaso. Pwede pala po yun, Miss Jackie. At attorney, labor case ito. Ano po? Labor case. This is a labor case. Actually po, medyo magulo yung question niya kasi sinabi niya accused. So, pagka ginamit po kasi natin yung accused, criminal case po ito eh. Okay. Ayan. Kapag ano yung pwedeng ayan. Sige. This is a criminal case. Akala ko nga din yan, labor case lang. Sige, accused. Ayan. Okay, attorney, salamat na mayroon kami nangyayari, usually po kasi kapag pinag-uusapan natin yung criminal case, no, meron po yan, laging may civil aspect at criminal aspect yung isang criminal case. So, usually, ang pinag-uusapan po natin dito pagka sinabing mediation, ang pinag-uusapan na compromise ay yung sa civil aspect. So, pwede po nilang tanggalin yung, or magkasundo kung ano man civil dun sa part na civil aspect. Tapos, kay fiscal po kung i-withdraw niya yung kaso. Kasi, lagi kapag may criminal case, nasa na po yan, nasa hawak na po ni fiscal kung i-withdraw niya yung kaso or hindi. Yun naman po yun.